Radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Panga Bingo Plus Panalo! Alright! Oras na naman para tayong mamigay ng samut-saring papremyo mula sa Panga Bingo Plus Panalo. At diyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Diba? Kasi kung kaninang ay may nanalo na sa ating 12 Days of Christmas. Ngayon naman bibigyan namin kayo ng pagkakataong muling manalo ng 500 pesos naman para sa ating Pinoy Drop Ball. O, diba na nakakaloka? Wala kayong ba pwedeng gawin kundi tandaan lamang ang lucky card na lalaglagan ng bola ngayon. Kaya ilaglag mo na ang bola sa drop ball. Nag-travel, hindi umalis, nanatili. Oh. Saan siya nanatili, Marce? Nanatili siya sa Queen of Spade. Queen of Spade. Oh. Ulitin natin, ang lucky card para sa programang Baklitas ay Queen of Spade. Diba? Wala kayo ba pwedeng gawin kundi tandaan lamang yan dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico pag nagbigay na siya ng hudyata kung saan at kailan ka pwedeng tumawag at paikot niya ang ruleta kung nasaan ang aming mga programa at tumapat yan sa programang Baklitas. Kailangan mong masabi ang Queen of Spade para makuha mo ang 500 pesos sa premyo on air. Plus kung ikaw masaswertehin na mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos! Ganon kasimple, ganon kadila, ganon kabongga, ganon kasaya. Correct. Hindi ba? Kaya nga naman, wag na natin patagalin pa dahil buong araw ito. Akala ko, wag natin patagalin pa. Eto ng ating paboritong Mars, Camille Prats. Hindi. Nakakaloka. Kaya nga naman mga panggay, hindi ba? Eto na po muna muli ang ating Panga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Ay, Mari, bago tayo magpaalam at tuloy ang masikahan. Yes, mamaya po alas 5 ng hapon po yan ang episode 10 ng Baklitas sa Podcast Season 3. Ayan, ay ma-up na po yan sa Spotify, diba? Magkarinig ang magkakita. Kung gusto niyo ng good vibes sa chikahan, mamayang gabi po yan sa Spotify para sa Baklitas sa Podcast Season 3 powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Bye! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Sa magandang umaga pa rin po Metro and Mega Manila sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on YouTube channel. Hello po sa inyong lahat dyan sa makaimpanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world! Oy, magandang umaga sa lahat ng ating mga pangga na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Correct! Happy diba? birthday! Happy birthday sa inyong lahat, hindi ba? At syempre sa mga magsa-celebrate ng mga matitikas ng kalalakihan ng kanilang Thanksgiving party. Talaga sino yan? Yes, on December 28, ang United Foursquare Men. Oy, gusto mo yun? Yung 4 na sulok ng kanto, puro kalalakihan. Ate, hindi lang ko lalabas ng kanto. Doon lang hindi na rin. Hindi tatambay ba? ako doon hanggang kantuhin nila ako. Oh my God. Kantuhin mo! Elbowin nyo ko, di ba? I-ano nyo ko, lock neck ba ang tawag doon? Matanda. Ano ba tawag doon? Headlock. Headlock. Headlockin nyo ko, di ba? Magbugbugan tayo. Why? Ibang ano yung gusto mo eh. Gusto ko yung tampal-tampalin nyo kung gano'n. At sasabihan nyo kung sinong tatay mo. Walang yaka. Tingin mo, proud ang tatay mo kung maririnig yes, yan. diba? Uy, para sa mga hindi po nakakakilala pa rin sa amin. Bakit? Feeling. Uy, ang feeling mo dun sa bakit? Parang akala mo talaga, bakit? O, diba? Ako po si Kapitano, si Sana Ubod, ang ganda. O. Parang nahihiya ako magpakilala.
Ako po si Tita Cora. Nanukduk ka na, sikip! Ng bulsa. Bakla naman. Syempre naiipit, di ba? Pagka medyo balot. Oh, porket malapit ka na magbakasyon. Kaya ginaganyan-ganyan mo. Yes! So, bukas po ay last day ko na po sa trabaho at i-enjoy ko na Bakit sa Friday wala ka ba? Wala na. O, di ba? Magsisimula na po ako maglayag at maghanap ng mga kalalakihan. Bait mo talaga. Makikita niyo po ako dyan, pakalat-kalat sa Recto Avenue. Pixer ba? Magaganon ako dito. Boss, ID. Pa-Xerox ka, boss. Hahanap tayo ng karakitan. Kailangan niyo ba ID, boss? Diploma? Talagang palaban ka dyan sa mga ganyan, Mare, no? Yes! Pero kagabi nga, Mare, ay ang gabi ng mga palaban at pinalaki ng sex bomb. Diba? Ay, palakpakan natin ang sex bomb dahil kagabi, Mare, naganap ang second round. Yes! Ang round 2 ng kanilang sex bomb concert. Get Out concert Yes. dyan sa MOA Arena. Correct. At Kung talagang saan, naman. sold out, Mare. Jam-pack, Mare. Diba? At ang maganda balita dito sa mga hindi naman nakapanood, magkakaroon po sila ng round 3. Yes, pero ngayon wala pang anunsyo kung saan gaganapin. Correct. Feeling ko Philippine Arena na yan. Diba? Sana nga. Grabe, ano? Diba? Kinuog yung bini, ate. Ay! Uy, ng Philippine Arena naman din na ang bini. Pero, hindi yung magkasunod na sold out, Oo ma. nga, diba? Ito, From Mall of Asia Arena, tapos nag-Araneta Coliseum, parehas sold out. Ang lakas ng mga Gen Z. Alam mo yung mga, ang lakas ng mga ng mga millennials. Naman! At saka ng mga Gen X. Tama ba, Gen X? Oo. Kasi, Mare, itong mga 90s kids na to, may mga trabaho na to. Oo. Ilan dyan, Mare, mga successful na. Pero alam mo, ang usap-usapan ngayon, Mare, hindi yung talagang successful yung sex bomb. Oo. Kasi, kung si Fiang Mare, Oo. sa pagputok ng ng bulkang Taal, hinahanap siya. Itong pasabog ng sex bomb, sa dalawang araw ng concert nila, Oo. Mare, na halos magkasunod, Oo. hinahanap itong si IC. Ay, oo. Member din yan Not si Ice Mendoza, pero Trazona. Oo. Pero Mare, kasi ganito yan, ha? Para lang maaalala natin, si IC Trazona ay isa sa mga main girl. Oo. Ito Ayan. yata yung tama ba? Kung correct me if I'm wrong, asawa siya ni Alvin Aragon. Alam ko, oo. 'Di ba? Siya yung nakapangasawa kay kay IZ. Tama Oo. ba? Tapos Correct niyo naninirahan ako, na sila ngayon sa sa probinsya. Parang oo, tama 'di ba? Ngayon, Mare, eto nakakaloka. Oo. 3 taon na nakakalipas, if I'm not mistaken, 2023, nung Oo. mag-viral itong si IC. Oo. Dahil nga hindi niya matanggap yung kanyang anak. Ah. Na si Andre, Oo. nung mga time na yun. Oo. Iwan ko lang kung okay na sila ngayon kasi mukhang nag-uusap na sila. Yan yung nag-come out ba? Yes! Hindi niya matanggap yung pagiging Nagpaka-Sherin Reyes. drug ng anak niya. Coming out of the rain. Grabe, sayang airtime. Kumanta talaga. Bakit ba? Pero yun na nga, Mare, ang nakakaloka. Kasi, Nakapromote Mare, si doon Sherin nag-umpisa Reyes. na para ma-disappoint niya ang mga tao. Oh. Pero, lalong na-disappoint yung mga tao, Mare, Oo. ngayong ayaw na niyang ma-associate with sex bomb. Kasi, dami nagtatanong, dami nagme-message sa akin, Mare, bakit si IC Oo. wala siya doon sa sa concert ng sex bomb? O kaya man lang sana sumuporta. To think na dapat siya nandun dahil Oo. main singer Oo. siya ng Kumbaga, ng siya sex yung bomb. original. OG talaga ng sex Oo, bomb. yes. Pero Mare, wala siya. Oo. Ang nakakaloka, meron ako nakuhang chika Anek. na itong si IC Trazona pala, Oo. hindi lang siya basta hindi na ako makakasayaw. Oo. Kundi ayoko nang ma-associate sa sex bomb. Dahil Mas pinili daw niya ang faith niya. dahil because of religion. Yes, kasi nga 'di ba yung sex bomb meron nakalagay doon na SEX. Oo. So ayaw daw niya ng ganon. Oh. Pero kasi Mare, hindi wala maka-Diyos naman tayo. Oo. Pero kasi ayaw naman nating i-judge yung kanyang yung kanyang religion, Tsaka diba? yung kanyang choice. Oo, yung kanyang choice. Pero hindi, alam mo yun para lang din sa kaalaman ng lahat. Dahil nakatrabaho ko po ang sex bomb, diba? For 3 seasons na nag-day 7 po ako. Alam mo si IZ way back pa, siya yung pinaka talagang kumbaga parang makikita mo, hindi ko naman sa sinasabing, alam mo yun, luka-luka yung iba pagdating sa, alam mo yun, off-cam. Pero siya talaga yung tame talaga na parang... Hindi siya babaeng bakla. Oo, kumbaga siya talaga yung talagang of all the group, siya yung parang tipong siya yung
nanay figure na, Manang-manang, itigil ganon. nyo yan. Uy, stop it. Pag naglolokohan, kasi ang medyo talagang kalog talaga dyan na masasabi ko kasi pag during off-cam, pag nagtitaping kami, ang talagang luka-luka dyan si Sunshine. Oo. Yan, si Mia. Ngayon, pag nagsama-sama yung mga yan, lalo si Rochelle, pag nagsama-sama na, ay talagang riot, di ba? Kaya minsan napapagalitan kami ni Joy Cancio. Dahil, alam mo yon nagtitake na, tapos naglulukohan pa. Diba? So, kumaga siya yung taga, uy, guys, tama na. Actually, madali namang intindihin sana si, Mare, itong si IC. Oo. Si IC Trazona. Oo. Pero kasi, hindi mo maiaalis sa iba na kalkalin nila yung naging issue nila ng anak niya. Medyo X kasi yun para sa iba. Parang homophobic kasi ang dating nun, Mare. Dahil anak mo, sarili mong anak, 'di ba? Kaya mong tiisin. Yes. 'Di ba? Ayaw naman nating i-judge syempre ang kanyang faith, 'di ba? Ayaw naman nating. Pero kasi religion ang ginagamit ng ibang tao upang nang sa ganon ay hindi tanggap o makapag-discriminate. Doon sa kanya naging pahayag dati sa kanyang Facebook page. Ayan, sa kanyang Facebook post, Mare, sinabi niya na hindi siya homophobic. Pero ginamitan niya ng napakaraming Bible verse. Bible verses. Yung mga pahayag niya upang nang sa ganon ay paunawa sa anak niyang si Andre. Na lalaki ito at hindi niya matanggap yung pagiging drug impersonator or drug personality nito. Religion, diba? So parang hindi naman tayo makikipagtalo na totoo naman talaga na ang ginawa lang ng Diyos, lalaki at babae. Pero hindi porket tayo ay bakla, tomboy. Pero ginawa din ng Diyos ang butterfly. Oo, diba? Ay hindi ibig sabihin nito na hindi porket ganito tayo ay hindi tayo pwedeng gumawa ng mabuti. Kaya nga diba, ang bilin din doon, pag ako nga nakikipagdebate ako sa ganyan yung tipong, alam mo yung pamumukha sa akin na sinasabi niya Kristiyano siya, na walang ginawa ang Diyos sa bakla tomboy. Oo, walang ginawa ang Diyos sa bakla tomboy, pero hindi rin sinabi ng Diyos na husgahan mo ang kapwa mo. Correct. Diba? Hindi rin sinabi ng Diyos na wag mong mahalin ang kapwa mo. Ang Santo Papa nga, Mare, diba? natanggap ang Diba? Diba? Sinabi na wag tayong husgahan. Oo, pero hindi ibig sabihin na bakla ako, diba? Is hindi na ako mahal ng Diyos. Nasa sayo yan kung paano mo tatanggapin sa puso mo. Diba? Pangit man pakinggan, Mare, pero ang mga netizen, may tanong tuloy sila. Bakit kung hindi umattend si IZ, kawalan ba? Yan Well, I can say, hindi siya kawalan kasi nag-sold out. Oo, diba? Pero sana man lang sinuportahan niya. Sana kasi, nanood man. Kasi diba, nung una, kung matatandaan natin, diba? Nung una, nasa Smart Araneta sila, is wala doon sa unang lineup sila, Sunshine, yung ibang sex bomb. Dito na sa Mall of Asia Arena. Hindi, si Sunshine nag-perform siya sa sa Araneta. Parang hindi ba dito na sa Mall of Asia? Hindi, nag-perform siya sa Araneta si Sunshine. Nag-perform. Kasi si Sunshine ay isa sa mga producer. Na kumbaga naging parte. Oo. Kasi may mga pinakit sa stage na nanonood at sinuportahan talaga sila na dito pagdating sa Mall of Asia Arena, kabilang na sila sa production number itself, 'di ba? Na nakakalungkot lang kasi parang kinalimutan niya na ng todo. Buti sana kung hindi na siya nagsasayaw, ganon. Mare, nagtuturo nga siya ng Zumba diba? Pero yung nga daw ang dahilan niya, dahil daw sa faith, ganon. Sa kanyang religion. Hindi mo rin naman siya pwedeng pilitin kasi kung yun ang gusto niya. Oo, sa bagay. Pero aminin natin, hindi naman kawalan kung hindi kung hindi siya umattend. Tsaka isa pa, sana na lang din kasi since nire-respeto naman din siya ng mga kapwa niya, grupo, di ba? Sana man lang yung tipong suporta na lang sa dati mong miyembro. Hindi naman porket ibig sabihin na yung word na sex bomb is bastos talaga, di ba? Yes, nandoon yung word na, alam mo yun, it's a mortal sin pagdating sa sinasabi nga na sa Bible. At saka yung isinusuot daw, parang hindi niya na daw kaya, yun ang mga nakarating na chika. Bakit naman si Sunshine nakapag-perform ka complete leotards, di ba? Wala namang laman na ipinakita. Kagabi proud yung kanyang asawa. Yung kanyang skin kagabi naman ay kitang-kita din naman. Diba? Pero kasi, Mare,
kapag sinabing sex naman, hindi naman to bastos. Correct. Diba? Depende na lang yan kung paano ka i-define ng tao. Tama. Kaya, diba? Tsaka ginagawang ginagawang leksyon yan pagdating sa eskwelahan. Kaya, hindi naman po nakakabastos yun. Conforme na lang po sa tanggap natin dun sa salitang yun. Depende na lang siguro kung malisyoso ka. At tama, diba? Kung paano natin bibigyan ng pakahulugan yung 3-letter word na yun, diba? Again, nire-respeto natin kung ayong umaten ni IC, diba? Pero yun nga lang, may punto ka dun eh. Kawalan ba kung hindi ka umaten? Nag-sold out nga eh. Diba? Natuloy diba? naman din yung concert. Natuloy, magkaka-part 3 nga eh. Magkaka-part 3. Ngayon, ang tanong, sa part 3, ba hahanapin pa si IC? Siyempre, hindi na. Oo, diba? 2 beses nga siyang hindi umaten sa jam-pack na concert. Correct. Nag-sold out. Yun diba? pa kayang pangatlo? Imposible. Nakakalungkot lang, diba? Nakakalungkot. But, hindi rin naman natin, gaya ng sinabi mo kanina, ulitin natin, diba? Hindi natin siya masisisi. Oo. Kasi nga, faith niya yun eh. Mas pinili niya yung, alam mo yun, sundin yung kanyang faith kaysa naman, alam mo yun, na gawin yung isang bagay na magiging labag sa kanyang kalooban at sa kanyang paniniwala. Oo, pero yun na lang, sana yung sa pagiging ina, sa pagiging ina niya kay Andre. Kasi Mare, personally, ako nasaktan ako nung nalaman ko, hala, hindi siya tanggap ng anak niya. Hindi ka ba pwede maging proud dyan sa anak mo? Sobrang galing sumayaw niyan. Diba? Na ang daming mga nanay na pinapangarap pagkaroon sila ng anak na bakla. Diba? Kasi ganun, tapos baklang talented pa. Yes. Diba? Hindi, para din sa kaalaman ng lahat, lalo sa mga nanonood, hindi po porket bakla, ang notation kaagad ninyo at iniisip ninyo is puro kaimuralan ang alam namin gawin. Tandaan nyo, mas maraming successful na bakla ngayon na tinitingala, lalo sa industriya ng entertainment, na nire-respeto din naman. Hindi porket sinabi nyong bakla, lalaki kaagad ang hanap. Huy. Doon nga kayo sa far away. Ito nga nasa harap ko, bakla din yata eh. Bakla ba yan? Hindi, nagpapanggap. Nagpapanggap na lalaki. At saka daming baklang ang daming baklang nagpapakain ng sariling pamilya. Hindi, totoo. Actually, karamihan sa breadwinner, aminin man natin, diba, na alam mo yun, kabilang sa LGBTQIA+. Hindi namin sa sinasabi ito si Mako, may mga chika na masaya pag may bakla. Totoo naman, hindi ba? Kahit pa kahapon na inubos niya yung tsokolate sa shoot natin, kaya ngayon, naka-face mask. Oo. Ang tigas ang ulo mo. Ikaw yung bakla mo. Pinakamatigas ang ulo. Tapos nag-soft drinks pa. Nag-tsokolate na, nag-soft drinks pa. Oo. Pero alam mo, deserve ni Andre na makita ang talent niya. Kaya nga, ang dami mga tao, Mare, na nagsasabi na, kung ayaw sumayaw ng nanay mo, bakit hindi na lang ikaw ang sumama sa sex bomb? Diba? I-represent mo lang, diba? Kasi literal na pinalaki siya ng sex bomb. Diba? Kung bakit nga ba siya nagkaroon ng talento sa pagsayaw ay dahil, alam mo yun, yung nanay niya. Ano ang pangalan ng drag name nitong si Andre? Ay, hindi ko siya. Meron siya, ha? Sophia? Sophia, oo. Ang ganda niya na ngayon, Mare. In fairness. Nung una ko nakita yun si Andre, ang cute ng bata na to, napakagwapo. Tapos lately ko na lang nalaman, nung siguro mga 1 year na siyang sumasayaw, nalaman ko anak siya ni IC Tarazona. Oy, diba? Tapos nung unti-unti na siya nag-transition, sabi ko pa girl na siya. And in fairness, mas maganda ka sa nanay mo. sabi ni si Mamang Yoyoy Tono. Si Yoyoy nakakalungkot na binago ng relihiyon ang sa pagiging magulang ayaw sa baklang anak kiss. Hindi ba parang mas masama yung gano'n na sarili mong anak hindi mo kayang tanggapin? Paminta siya dati sa TikTok. Oo. Ngayon ay parsley na siya. Totoo naman, hindi ba? Masaya talaga kapag alam mo yun, all out ka. Pero wag ka lang gagawa ng kaimuralan na, alam mo yun, gaya ng paghahanap ng lalaki. Diba? Hindi naman tayo namimilit, diba? Kung may lalapit, edi go. Kung sige, justify mo yung kalandian mo. Bakit? Masaya kaya, no? Kaya nga ako tinaguri ang Grindr Empress. At proud ka pa. Ngayon may bago na, PG Empress. Diba? Tapos kapag na-meet mo at mukhang lamok, iniiwan mo kung saan. Ay nako, Mare. Ay, buti nga wala akong baong katol nun eh. Diba? Minsan, sino bang minute mo si Wamos? Oo. Mali iyon kasi kahit ano pa anak mo, tanggapin na
Oo, tanggapin ng buong puso. Naaalala ko tuloy, hi Lex. Ayan, naaalala ko tuloy yung isang ina na inaresto yung anak niya dahil sa pagtutulak ng droga. Tapos bago huliin yung anak niya at kalad ka rin sa mobile legend. Bago isakay sa mobile car. Hinugasan niya yung paa ng kanyang anak. Ganun niya kamahal yung kanyang anak. Diba? Diba? Ang daming tao parang hindi nagkakaanak. Kasi, diba, bilang magulang din, religyosa ka because of your faith. Hindi mo naman kailangan itakwil yung anak mo. Siguro pwede mo nga siyang yakapin para i-embrace Kasi hindi mo na rin naman mababago yung pagkatao niya. Pero ang maituturo mo sa kanya is kung paanong mamuhay ng payapa, nang walang, alam mo yon, nang wala kang ginagawang masama, kasalanan sa kapwa, 'di ba? Yun dapat yung ini-embark niya sa kanyang anak. Kasi saka sa mga Kristiyano, Mare, can you do me a favor? Na kapag sinabi niyong Christian kayo, proud kayong sinasabing Christian kayo, pwede bang isa pamuhay niyo yan? Correct. Hindi yung masahol pa kayo sa demonyo mamuhay, pero kumbaga diba? Practice what you preach. Totoo naman din talaga yan. At syempre, dudugtong ko lang kasi 'di ba, gaya na sinabi ko kanina, maraming breadwinner ang mga bakla. Madami ding, alam mo yun, lesbian na breadwinner sa kanilang pamilya. Correct. Diba? Kaya may kasama ang mga tomboy sa LGBTQIA. Diba? Sila ngayon nangunguna sa letra, diba? Correct. Na nakakaloka. Kaya dapat i-embrace natin sila. So, kumbaga parang, ano ba yung LGBTQIA+? Ang dami na, diba? So, parang, mabubuo na natin ang buong hindi alphabet. litsugas yung letter L doon. Lesbian, okay? Lesbian. Ang G doon is gay. Oo, ang ating mga kapatid ang B doon, Bortas. Wow, member ng community. LGB. Oo, hindi alam. Oo, hello sa lahat ng ating mga kapatid. Hello po sa inyo. Na lahat sisimutin. Yes, diba? At talagang sinasabi nga nila na once you pop, you can stop. Yes. Yung mga kapatid na Shibuli ouster na wala ng mga fingerprints. Ang lahat sisimutin, pati na ang Oo, bawal sa radyo. Baka magbakasyon ang baklang baka sumabay ka sa bakasyon ko. Kasi walang perfectong tao sa mundo. Meron si Sisa, tignan mo. Pakita mo yung perfectong tao, Mare. Hindi naman, na-deform na Nadi-deform din. Pero in time, naghihilom. Nabubulok. Ay, naku, magpaalam na tayo. I'm so excited! Diba? I just can't hide it. Ang alin? Wala na, magbakasyon. Diba? To meet new friends. Diba? Sana hindi ka magpositibo, magbalik mo, no? Ay, hindi ka mag-alala. Diba? May tinatawag na preferee. Sige. Ayaw kita i-appear! Ay! Hindi kita kinukonsente sa mga ganyan, ma! Uy, wag na. Wag mo nang alamin kung saan ako naroroon. Basta ang importante, masaya tayo, hindi tayo nakakaperwisyo. Correct. At wag nakakatulong nga tayo. Oo. At wag nyo na rin pataasin ang ratings ng mga nagkakaroon ng HIV, ha? Hindi, wala. Kasi yearly meron tayong annual check-up dito. Kasama yan dyan. And alam mo yun, to practice to be safe sex. Oo. Yes. To be fair naman. Sa aming mga empleyado dito, nung lumabas po, talagang sinamo pa yung empleyado. Hindi, totoo kasi may yearly. Ang pinag-uusapan natin, Sisa, yung pambubuking mo, hindi yung mga empleyado ng Energy FM. May yearly tayong medical check-up. Yung medical check-up natin, hindi kasama doon ang HIV test. Ay, meron. Nagpapasama ako. Sorry. Wala. Kaya nga doon sa mismong certification ko, mapapatunayan ito ng HR natin. Ang classification. Sinama mo pa ang HR. Ang classification ng aking medical na sa Class A. Ibig sabihin. Pakayabang talaga. Talagang tinatanong ako. Lahat piniplay. Tinanong ako ni Mabi anong class ng medical mo? Ay, A. Ikaw, sabi ni Mabi, B ako lumayo ka sa akin. Pakayabang. Malinis na malinis ako. O siya, paalam na tayo. Anyways, ako mga paggabukas po magkarinigan, magkapanooran naman po tayo para sa isang umatikabong chikahan na dala-dala ng dalawang akla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Oy, paalala lang sa ating mga paggabukas ay bisita po natin si Super Jojo Mendrez. Oo. Diba? Ako po si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Wow! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Bye!